Dahil sa 1,500 pesos ay naging isang milyonaryo. Wow! Gusto mo bang malaman paano nangyari yun? Panoorin mo ito. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Ching Positive. Nako, nakaka-excite tong session na ito. Pero bago natin pag-usapan tong session na ito, please don't forget to subscribe in this channel. Once you click subscribe, don't forget also to click the bell button. Once we have new videos, you will be immediately notified. Nako, pag-usapan po na natin to. Unang tanong ko muna sa iyo, ikaw ba ay napapagod na at di mo alam kung paano talaga magpayaman? Di ba? Tinatanong mo sa sarili mo, kailan ba talaga ako magiging milyonaryo? Ay, nako. At sometimes, di ba nagtatanong ka, isa na lang ba itong kathang isip? Pero sa session na ito, nako, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano naging 1 million pesos at naging milyonaryo itong tao na may 1,500 pesos. Yes! Huwag na po natin patagalin. Actually, ito po ay nag-umpisa dahil sa isang storya. Tunay ito na storya, first-hand encounter ng walang iba kundi si dating councilor Bernie Ang o si Bernie Ang. Pero ngayon, assistant to the mayor already, si Mr. Bernie Ang. Grabe talaga. Matagal na tong councilor at ikinikwento niya sa akin, sabi niya sa akin nung nag-meeting kami, Chinky, alam mo ba? Ito tunay na storya to. Parang lolo na. Ito si Bernie Ang, ito yung nakaupo sa wheelchair. Ito yung nakaupo sa wheelchair na nakaganon. God first. Sabi niya sa akin, alam mo, Chinky, may nakulong na 2 tao. May ministry kami. Nagkukursilyo daw sila, may ministry sila sa jail. Tapos may 2 lumapit sa kanila at humingi ng tulong na alam sila kasi ay parang counselor during that time. At sinabi na they were wrongfully accused at sila po ay nakulong. And because of that, sinabi nila baka pwede nyo i-repeal ang case namin, baka pabuksan ulit ang kaso. So, nung nakita naman talaga nila na may galit lang talaga itong mga may-ari ng kumpanya at sila po ay kinasuhan ng qualified theft na walang kasalanan, ginawa nila ng paraan. To cut the long story short, na-absuelto po sila, na-release po itong 2 magkaibigan. So, tumantuwa na. Pagkatapos, syempre, after nakulong ka, itong problema. Mahirap makahanap ulit ng paninimula. Walang taong magtitiwala. Ang tingin kasi sa iyo, ikaw ay isang ex-convict. So, humingi ng tulong kay Konsehal Bernie Ang as isa pang niyang konsehal. At ang ginawa po, yung isa po, ang hiningi ng tulong ay humingi ng trabaho. Humingi ng trabaho. At nagkasweldo ng 1,500 pesos per month. During that time, medyo kasi 70s pa yata nun 70s or 70s, kaya medyo malaki pa yung pera nun. So, yun, nabigyan naman ng trabaho at nabigyan ng 1,500 pesos per month. Pero yung isa, alam mo yung hiningi. Ang hiningi hindi trabaho. Humingi ng pera. Wow! Humingi ng pera. Pero gaano kalaki? Humingi lang naman siya ng 1,500 pesos para siya ay makapagsimula muli. So, sinabi naman ni Konsehal Bernie, mukhang medyo mahirap. Mahirap in the sense, baka pabalik-balik na lang. Hindi sinabi niya, hindi, one time lang po hihingi, hindi na ako babalik ulit. Pero sinabi niya, ito pangako niya, pag itong 1,500 kumita, babalikan ko kayo at isosoli ko sa inyo. At syempre naman, parang kwentuhan lang daw, sabi ni Kuya Bernie, hindi, okay na yan, okay na. So, kinalimutan na nila yon. After 4 years, nako, bumalik po yung taong binigyan nila ng 1,500. At alam mo ginagawa nung tao? Sinusoli na po yung 1,500. Yung sinusoli nila, sabi ni Kuya Bernie, bakit mo? Sino ka ba? Ikaw yung natulungan namin. Tapos talagang nashock siya na tinupad talaga yung usapan na magsusoli ng 1,500 pesos. And pagkatapos tapos kamusta na ang buhay mo? Maraming salamat. Una, natulungan niyo kami makalaya. Pangalawa, binigyan mo ko ng puhunan. At pangatlo, ito, sinusoli ko na po sa iyo, mas maganda na po ang buhay ko. Pero hihingi ulit ako ng isang pabor. Nung sinabi hingi ng pabor, utang ulit to. Hindi, sabi niya, kung kaya ko, sabi ni Kuya Bernie. Alam mo, sinabi sa kanya, Kuya Bernie, meron ako 300,000, humigit kumulang 300,000 dito. Saan ko pwede i-invest to para palaguin? Nasyak na si Kuya Bernie.
Hausyaw na naman to. Mukhang may ginawa na naman illegal. Di ba, ang dami niyang pera. In 4 years time, naka 300,000 pesos siya. Ano ba ginawa mo? Kinento niya. Yung binigay mo sa akin 1,500, yung 1,000, nagsimula ako muli. Bumili ako ng konting gamit. Umupa ako ng maliit na tirahan. At yung 500 pesos po, ninegosyo ko. Since yung kakayanan ko daw, ang kakayanan daw niya is marunong siya magluto. Mahilig siya magluto. So, nagluto siya. So, anong ginawa po niya? Lumakas po ang benta niya. At ginawa niyang panata ay ganito. Nagtatabi po siya ng 200 pesos per day extra sa kanyang kita sa loob ng 1 taon. So, ayun ang ginagawa niya. 200 pesos, tinatabi niya 200 pesos, tinatabi niya. At ginawa po niya in a matter of 4 years. So, ito na po Let's compute. 200 pesos po, di ba? Times 30 days. 6,000 pesos times 12 months. Equivalent to 72,000 times 4 years. Equivalent to 288,000 pesos. So, more or less, nakasave siya ng 300,000 pesos. Yan ang diskarte niya. Na-shock talaga si Kuya Bernie. So, yun palang ginawa niya. Ngayon, meron siyang ipon. Pero ito naman, yung kabilang side, yung kaibigan niya, di ba, na nagtrabaho, kumikita ng 1,500 pesos buwan-buwan, pero walang ipon. Kasi lahat ng mga ikangan nagagastos. Unlike yung kaibigan niyang isa, hindi ginastos yung 500, ninegosyo, pinuhunan, kumita, ngayon, ika nga, marangyan ang buhay niya. So, ano po yung lesson na mapupulot po natin? Isang napakagandang kwento, the true to life story to. Number 1, yung isang goal, di ba na naghanap ng trabaho is to survive. Yung goal naman, na ika nga humingi ng 1,000 na tumiram ng 1,500 is to thrive. Yung goal ng isa, kumain ng 3 beses ang araw. And goal naman isa ay ika nga kumain ng 5 beses ang araw. Yung goal ng isa ay siguro makaupa ng bahay. Yung goal ng isa, magpatayo ng sariling bahay. Yung goal ng isa, maghanap ng trabaho. Yung goal ng isa, magtayo ng sariling negosyo. So, grabe talaga. Magkaibigan, parehong tinakbo ng buhay, di ba? Pero iba ang kanilang naging destinasyon. Kasi iba ang pinili ng isa. Yung isa naghanap ng trabaho, yung isa nagtayo ng negosyo. Thank you very much for tuning in. As I always say in our program, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.